Sa punto ito, makakausap natin si Marisu Bugante, Vice President for Public Affairs ng Social Security System o SSS. Ms. Bugante, magandang tanghali. Si Pia Arcangel po ito sa Balitang Hali. Yes, magandang tanghali, Pia, at sa lahat ng mga nanonood sa inyong program. Magandang tanghali po. Ms. Bugante, pinagpapaliwanag ho kasi ng Korte Suprema yung SSS tungkol po doon sa contribution hike. So, nakapagsumite na ho ba kayo ng written explanation? Actually, wala pa yung formal na communication galing po sa Supreme Court. At ang intindi ko, hindi lamang huyan sa SSS, although of course kasama po yung kami mag-provide ng information on the things that need to be cleared out. Pero ang intindi ko, ito ay naka-address sa office ng ES or Executive Secretary ng Pangulo, pero meron ho kaming hinahanda din na input to the response. Pero Ms. Bugante, para po doon sa mga SSS members po na nanonood, ano ho ba yung, kung pwede nyo lang bagitin ulit, yung basihan dito sa contribution hike na ito? Opo. Ito pong ating contribution adjustment from 10.4% to 11%. Meron po siyang 0.6, less than 1% po, napakaliit po na adjustment. Ay bahagi po ito ng ating reform agenda na kung saan ang layunin ay bukod sa magbibigay ho ng mas mataas na benefit sa ating mga miyembro, lalo ng mga pensioners natin na magpe-pension pa lang in the future, ay palawigin ang buhay ng ating pondo, no, na magiging within the international standards na dapat ay long-term ang buhay natin ng pondo natin na 70 years and above. So we are far from the ideal situation right now. Base ho sa ating pinaka-latest na actuarial valuation report ay aabot kang ng mga 2039 po yung ating lifespan. Ito rin ho ba yung dahilan? Kasi sa pagkakatanda ko po, hindi po ba ang SSS binibenta na rin ang ilang lupain nila, halimbawa sa Fort Bonifacio at iba pang properties? Ito rin ba ay para to ensure na beyond 2039 ay may matitira pa rin pondo sa SSS? Well, wala namang din direct na relationship yung ating pagbebenta kasi kung titingnan po natin, ito po'y bahagi ng ating assets and we would like to be able to make the most out of these assets. Pero kasi kung real estate, natutulog lang po yan, so we want to liquefy and be able to put the money where we can really earn make earnings from this, no? So syempre nakakatulong din ito sa pagdagdag sa ating net revenues, no, na pumapasok sa ating pondo. Kailan ho ba, Ms. Bugante, yung huling beses na nagtaas ng contribution rate ang SSS? The last one was in 2007, 1 percentage point increase na binalikat ng ating mga employers. Prior to that, there was also in 2003 another 1 percentage point. Kaya nga, kung inyong natatandaan, for the longest time, our members had been contributing based on 8.4%. And tumaas to ito to 9.4% in 2003. May 1 percentage point increase na ang employers ang nagbalikat. And then another 1 percentage point increase in 2007. Kaya naging 10.4% po ito. So ngayon naman ay 0.6 lamang. It's really a very small step na pinaghahatian ngayon ng employer at ng employee. Ano ho ba yung equivalent nun for, let's say, minimum contributions? Yes. So, for instance, sa ngayon kasi, based on our, in the law, no, yung pinaka-minimum na sweldo ay 1,000. So, last year, kung base dun sa 10.4%, ang contribution ay 104 na pinaghahatian ng employer at employee, madadagdagan siya ng 6 na piso, so magiging 110. Napaka-minimal po. No? So sa maximum naman, yung sa 15,000, last year yan ang pinakamataas nating salary credit, ang dagdag lang niya ay 90 pesos na hati din ng employer at employee, so magiging 45 pesos each side. So yan lang po ang ibig sabihin niyan in peso terms, no, na napakaliit. Ngayon,
Aside from the rate increase, kasi meron tayong, tinaasan din natin yung salary na subject to SSS contribution. Last year kasi ang maximum ay 15,000. Ngayong year ay 16,000 na. 1,000 increase. And kung tutuusin, yung 16,000 na yan for many of our workers, lalo na sa BPO industry, entry-level salary lang po yan. Kaya kung mas maliit ang basehan, mas maliit ang contribution, natural pagdating ng araw ang ating pension ay hindi din magiging commensurate lang din dun sa naihulog na contribution. Pero Ms. Bugante, paano po nito maapektuhan yung mga nagbibigay or nagko-contribute ng voluntary? Yung mga voluntarily paying members, pati na rin yung self-employed dahil wala silang employer, so wala silang kahati. They will pay the entire amount. So yung ating pong, for example, yung ating mga OFW, ang kanilang category ay voluntary. So ibig sabihin yan, babayaran nila. Magkakaroon lang sila ng yung 90 pesos na dagdag na sinasabi ko kanina kung sa 15,000 yung kanilang salary. At kung dito naman sa bagong maximum salary credit na 16,000, ibig sabihin niyan magbabayad sila ng 1,760 per month compared to last year na 1,560. Okay, Ms. Bugante, siguro mensahe na lamang po doon sa mga SSS members at kung ano ho yung maasahan po nila sakaling hindi nga or sakaling magtuloy-tuloy na nga itong contribution rate hike. Pagkatapos niyo po maghain ng inyong paliwanag sa Korte Suprema. Yes, maraming salamat, Tia. Sa ating mga members, dapat siguro ang pananaw natin, itong dagdag na contribution ay dagdag ipon. So kung mas malaki po yung ating iniipon, makakaasa po tayo ng mas malaki din na makukuha. Dahil hindi po ito kaltas na parang gastos dahil babalik din po ito sa inyo form of benefits. So the more that you contribute, the longer that you contribute, the higher the benefits that you will get in the future. So for the short-term benefits naman, itong ating 16,000 na salary credit, immediately ito ay magdudulot ng pagtataas sa benepisyo ng sickness and maternity. And malaking bagay po yan kung sa maternity po, mga 2,000 po ang increment kung sa previous na maximum. Sa atin namang sickness ay meron hong 30 pesos na increment over the maximum of last year. Maraming salamat, Ms. Marisu Bugante, Yes, Vice thank President you. for Public Affairs and Special Events ng SSS.